Hello, my beautiful souls. Welcome sa ating tarot reading sessions. Keep in mind, general reading po ito. Maring mag-resonate, maring hindi. Kunin nyo na lang po kung para sa inyo and leave the rest. Maring mag-shift na energies or magkabaliktad ang sitwasyon. Kaya kayo na pong bahala kung saan kayo nakalugar sa reading natin. So, let's see. So we have here the King of Pentacles and the Three of Pentacles. The Ace of Cups. Knight of Cups. Five of Pentacles. The Hermit card. Seven of Wands. And the Queen of Wands. Okay, bottom card natin, Death card. So, may hinaharap ka ngayon na transformation, mga pagbabago, changes sa buhay mo na medyo sa una, hindi maganda, pero eventually makikita mo na ano lang yon, parang hinahanda ka lang sa magandang pagbabagong ito. Kasi sa una mukhang masakit itong mga nawala sa iyo, maraming nawala sa yung bagay na hindi mo inaasahan na parang ayaw mong mawala, ayaw mong bitawan, no? Pero kasi itong mga bagay na ito ay hindi na maganda ang estado or kumbaga kailangan mo ng palitan. Sobrang gamit na or kailangan na talagang ng bago. So, itong mga darating sa buhay mo ay eventually sa una parang hindi ka sanay kasi oo, siyempre kapag may bago naninibago tayo, 'di ba? So, minsan parang nami-miss mo yung dati, yung luma. Pero once na nakasanayan mo na itong bago or itong paparating ng mga opportunities, blessings in your life, tsaka mo lang makikita yung, kaya pala. So, kaya pala nawala yung mga bagay na yon kasi papalitan ng mas higit pa. So, tingnan natin. So, syempre, malulungkot ka sa una na may mga, lalo na kung ikaw ay isa sa mga mas sentimental value, ayan, may mga sentimental value, lalo na, ano, mga bagay na ibinigay sa iyo or regalo sa iyo pinahalagan mo ng mabuti or kahit pa tao 'yan, no. So, ayan, tingnan natin mga signs and symbol cards natin. So, meron tayong music, mirror, fish, broom, healing crystals, and the mountain card. So, big fish coming in. So, dahil mas pinaprioritize mo itong mga goals in life mo, you are malapit ka na sa peak, kumbaga, ng mga goals in life mo. Malapit ka na sa summit ng mga pangarap mo. Kaya this time, huwag ka nang bumitaw, huwag ka nang mag-alinlangan, bitawan mo na yung mga dapat bitawan. Kasi, ayan, ang diamante ay paparating. So, tingnan natin. Kasi once na binitawan mo na yung mga bagay na hindi na umaayon sa frequency mo, ay ayan, talaga mai-stagnant ka, no, kapag hindi mo binitawan yung mga yan. Kasi hindi na siya naka-align kung ano man yung frequency mo ngayon. Kasi nag-a-upgrade ka na. Maaring nagkakaroon ka ng mga awakening, ayan, spiritual awakening. So, nagbabago ang frequency, kaya dapat sumabay din tayo sa pagbabago ng frequency. Kailangan din nating mag-upgrade, no? Lalo na kung napag-iiwanan tayo, kailangan nating sumabay sa frequency, lalo na ngayon pabago-bago ang frequency ni Mother Earth. So, kailangan natin sumabay sa kanya. Hindi tayo dapat mapag-iwanan diyan. So, tingnan natin ang mga messages natin dito. And at the same time kasi, ito isa sa mga darating sa buhay mo ngayon, sa ating Ace of Cup energy natin dyan. So, may energy tayo kasi dito ng Virgo and Scorpio. Maring itong partnership ng Virgo and Scorpio na to ay talagang very intense. Maaring ma-obsess pa kayo sa isa't isa na kasi ang mga Virgo choosy yan eh. Talagang hindi sila basta nagpapapasok ng tao sa buhay nila or tumatanggap ng tao sa buhay nila na wala silang nararamdaman na deep connection. So, once na itong taon to pumasok sa buhay mo, kung ikaw man ang may strong Virgo or Scorpio energy, kasi itong dalawang signs na to is intense sila kung ma-in love, magmahal, maaring magkaroon sila mga obsession tendency. So, mas maganda kung
magko-complement yung feelings niyo sa isa't isa. So, itong taong 'to na isa sa mga magiging bago darating sa buhay mo ay talagang magiging very promising yung magiging future niyo nitong taong 'to. Although may nasasaktan pa rin sa past na maaaring may nang-ghost sa'yo or nanakit sa'yo in the past na hindi pa rin totally okay yung puso mo, ay eventually magiging okay din 'yan, ayan. And maaaring itong taong 'to makatulong din siya sa'yo sa mga issues mo in the past. So, tingnan natin. Maaaring may iniinda pa rin isa sa inyo or parehas kayo na previous relationship na ginost kayo, hindi na kayo kinausap, ayan. So, may mga ano din, maaaring may mga magpaparamdam na past person ngayon, lalo na at nasa pre-shadow tayo ngayon ng Mercury retrograde na mangyayari sa August. Ayan, so maaaring ayan na, may mga magpaparamdam din na from the past energy na kailangan ng bitawan, 'no? So, we also have here, I can't sleep thinking of you all night long. So yan na yung mga magpaparamdam diyan na naman na ngayong pre-shadow na ng Mercury retrograde na naman, 'no? So, ingatan natin yung mga puso natin ngayon, lalo na at maaaring itong taong ito ay ma-excite lang, kaya siya magpaparamdam sa'yo. Kasi once na tanggapin mo itong magpaparamdam na ito na past person mo na ineliminate mo na sa buhay mo, na parang tinetest ka lang ulit ng universe once na bumalik ito, toxic person na 'to, 'no, made-delay lalo itong coming in sana na very promising energy for you, 'no. So, itong taong 'to kasi nakaka-experience siya, itong past na ito, nakaka-experience siya ng mga reminiscing energy diyan. So, mukhang nagsesenti siya dito with the music card natin, and maaaring sumabotahe na naman 'to sa mga plano mo or sa mga blessings na paparating sa'yo. So, you complete me. I hit my pride and ego. Caught in the middle. Lalo na kung itong taong 'to magpaparamdam sa'yo is in a relationship na with someone else. So, wag niyo nang i-entertain, lalo na kung may someone else in the picture. So, we have here, I have multiple opportunities. You're my happy pill, and I'm being defensive. So, yung bottom card, can't decide. So, may mga undecided energies na maaring ikaw ay defensive mode dito sa taong ito na bigla na lang magpaparamdam din. So, tingnan natin anong message ng Archangel natin. Kasi mukhang hindi pa niya itong magpaparamdam sa'yo, hindi pa rin niya binibitawan totally yung third person. So, mukhang tinetest ka lang niya kung bibigay ka ulit sa kanya. So, wag na, okay? So, hintayin mo itong parang may pinapromise sa'yo si universe na ibibigay. So, hintayin mo yon. So, we have here peace by Archangel Chamuel. Peace comes from remembering that only love is real. So, ito yung real love, true love na deserve mo. So, kasi once na bumalik ka pa dito sa toxic person na ito, na kumbaga tinetest ka ng universe or itetest ka ng universe kung natuto ka na ba sa lesson mo or hindi pa. Kasi once na tinanggap mo siya ulit, masisira na naman yung momentum mo na ito na sana, paparating na sana, pero made-delay na naman. So, tingnan pa natin dito. Can't stop thinking about you. So, maaaring once na makilala mo itong taong ito, talagang heavily, intense connection tong meron sa inyo. Maaaring ma-obsess ka sa kanya, ma-obsess siya sa'yo, both parties, pareha, no? And, hahanap-hanapin ka niya once na magkatagpo kayo, magkakilala kayo nitong taong to. Kaya ito ay isang babala na once na magparamdam tong toxic person sa buhay mo, huwag mo nang tanggapin. Kasi sisirain na naman niya itong magandang opportunity na paparating sa'yo. So, we have here, the timing just wasn't right for us. I wish I had treated you better. Not available. Or maaaring itong taong to nakilala mo na siya before, nung mga panahon na hindi pa right timing for the both of you, pwedeng kilala mo na siya, matagal na. Pero yung tinatawag na
right love at the wrong time, mga ganyan. So, maaaring nawalan na kayo ng communication nitong taong 'to, mukhang hindi naging kayo, ganyan. Pero dahil ngayon ay right timing na for the both of you, once na natutunan niyo na yung mga lessons in life, hindi niyo na tinanggap 'tong mga past person na 'to, mga karmic lessons or karmic partners na dumating sa buhay niyo na nagbigay sa inyo ng a lot of lessons, ay ibig sabihin na nalampasan niyo na yung pagsubok or nakapasa na kayo sa test, sa pagsubok na ibinigay ni universe para matagpuan niyo itong taong 'to. So, kasi kailangan niyo muna talagang i-heal yung mga nangyaring yon, past trauma sa inyong mga relationship, childhood trauma, ayan. So, i-heal niyo muna yung mga dapat i-heal bago dumating 'tong taong 'to. Kasi once na masabotage na naman yung connection na meron kayo na 'tong paparating na taong ito, na mukhang malaki ang chance na kilala mo na 'to, nakilala mo na in the wrong timing. Ayan, wrong timing yung pagkakakilala niyo nitong taong 'to. So, maaaring nagkakilala kayo during your 29, 30 or during nung mga panahon na nagkaroon kayo ng Saturn return. Ayan, so wrong timing talaga once na may makilala kang isang tao na during your Saturn return. Kasi talagang babawiin lahat 'yan ng universe kung ano man yung mga makuha mo sa panahong 'yon, na talagang babawiin 'yan talaga. Kaya kumbaga kahit pa magkakilala kayo ng taong ito na para sa'yo, yung nakatadhana sa'yo, magkakahiwalay talaga kayong dalawa kasi hindi maganda ang mga mangyayaring yun. Kumbaga yung test na yun is isa sa mga pagsubok na kailangan nating lampasan. Na once na malampasan mo na yung Saturn return mo, right timing na, ayan, ibibigay sa'yo yan. Ibabalik yan sa'yo, yung mga nawala. No? So, pansinin niyo yan kung alam niyo yung Saturn return ninyo, kung kailan nangyari yun. Usually kasi Saturn return, maraming chaos talaga mangyayari, maraming mawawala sa'yo, babawiin sa'yo. Pero kung yung mga taong yun, yung mga bagay na yun, para sa'yo talaga, once na matapos mo yung pagsubok na yun, ibabalik yan sa'yo. So, we have here, I know I messed up everything. Kasi ayan no, chaos yung nangyari sa inyo ng taong yun. Kasi nga, wrong timing. Wrong timing yung pagkakakilala nyo. So, I'm so attracted to you and I feel you even though we are apart. Bottom card, I know I was a distraction from your pain. Okay? So, kuha tayo ng initials natin dito. W. So, maaaring kung kayo ay wala ng communication nitong taong to kasi nga wrong timing yung pagkakakilala nyo, tapos hindi na kayo nag-usap after nun, ayan, so maaaring this person is heavily thinking of you. Ayan, so palagi hindi kanya makakalimutan. So, we have here K, W, D, R, N, letter E, maaaring Ken, ayan, Ken, F, Z, letter S, Q, A, bottom card, letter M. And then, kuha tayo ng blue card natin. We have here, ayan o. Kasi kung ito yung nakasad sa prophecy, mangyayari yan. Hindi, walang makakahadlang dyan. So, we have here family and wow, celebration. O, diba? Isa-celebrate mo yan ng bonggang-bongga. Yung mga achievements na yan, yung mga paparating na achievements, blessings na yan. And tingnan natin, general signs and messages. So, we have here divine feminine, ex-lover, chaser, intelligent, creepy stalker, March, another mountain card, long distance, flower, sword is air sign, Gemini, Libra, Aquarius, another Aquarius, number 8, December, food lover, good heart, hilarious, July, June, another mirror card. So, maaaring twin flame pa kayo nitong taong to.
popular, very serious, caring, and quiet person. So, yan ang ating reading. Thank you for watching. Take care and God bless. See you in our next reading, guys. Bye-bye.